Pagdating sa NBA draft ay mahalaga ang pwesto at numero dahil kung suswertehin ng isang team na mapasama sa top 3 pick ay napakalaki ng tsansang ang kanilang mapili ay isang future NBA superstar at halos wala nang pumapansin sa mga players sa second round ng draft dahil napipiga na ang mga magagaling na manlalaro sa unang round pa lamang. Sa second round ay kadalasang nakakakuha ng mga role players at bench warmer, ngunit may mga iilang pagkakataon na may mga bituin na nakakalusot sa second round at nakakaligtaan ng mga NBA scouts. Kaya't maswerte ang mga kupunan na makakakuha sa mga natatagong hiyas na ito. At iyan ang ating pag-uusapan sa video na ito, ang 10 pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na napili sa second round ng draft. Nikola Jokic. 2014 nang magtiwala ang Denver Nuggets sa isang European talent at hindi nila alam na siya na pala ang mag-aangat ng kanilang franchise. Dahil sa draft class ay isang generational talent ang naghihintay sa bansang Serbia para tawagin ang pangalan nito. Ngunit tila binaliwala lamang siya ng NBA at walang pumansin ang tawagin na ang pangalan nito dahil nang i-announce na ang kanyang pangalan ay isang commercial ng Taco Bell ang nasa screen at hindi ang mukha niya na nasa baba lamang ng commercial ang pangalan nito. Ang di alam ng buong liga na ang taong hindi nila pinapansin ay kikilalanin ng lahat. Si Nikola Jokic, napili bilang ika-41st overall pick, siya ang itinuturing na biggest draft steal sa kasaysayan ng NBA. Hindi na yan maitatanggi sa kanyang naabot sa ngayon. Sa kanyang 10 seasons kasama ang Denver Nuggets ay 6 na beses na itong naging All-Star, 3 beses naging NBA MVP at dinala ang Nuggets sa kanilang kauna-unahang championship ng prangkisa noong 2023 at tinanghal na Finals MVP. Ngunit hindi pa tapos manalasa si The Joker dahil nagsisimula pa lamang ito kasama ang mga talent kagaya ni Jamal Murray, Michael Porter Jr. at ang kapwa niyang 2014 draftee na si Aaron Gordon ay mahihirapan ng mga kupunan na sila'y tibagin sa mga darating na taon. Manu Ginobili. Ang Argentinian shooting guard na si Manu Ginobili ay naglaro ng 16 seasons para sa Spurs. Nanalo ito ng 4 na kampyonato at 2 beses naging All-Star na nakakuha rin ng maraming individual accolades sa NBA at European Basketball Leagues. Kasama sina Tim Duncan at Tony Parker, sila ang naging Big 3 ng Spurs na nagdomina sa NBA noong early 2000s. Bago pa man siya sumali sa NBA, ito'y isa ng accomplished player sa Europe. Nanalo ng 2 Italian League MVP Awards, isang EuroLeague Finals MVP at ng 2001 EuroLeague Championship. Sa kabila nito, pinili lamang siya bilang ika-57th overall pick, ang pangalawa sa huling pick ng 1999 class. Ngunit taong 2002 na ito nakapaglaro para sa koponan ng Spurs na agad gumawa ng impact sa team. Nilaro niya ang lahat ng playoff games sa kanyang rookie season at tumulong sa Spurs para makuha ang titulo noong 2003. Malaki rin ang tulong ni Manu para makuha pa ang 3 championships para sa Spurs na nagpatibay sa kanyang legasiya sa NBA bilang bahagi ng Spurs Dynasty. Nag-average ito sa kanyang karera sa NBA ng 13.3 points, 3.8 assists at may 3.5 rebounds per game. Draymond Green. Kapag pinag-usapan ng best second round picks ay hindi pwedeng mawala sa listahan si Draymond Green. Pinili bilang ika-35th overall pick noong 2012 NBA draft. Si Green ay undersized para sa kanyang posisyon, kulang sa skills at nag-average lamang ng 2.9 points sa kanyang rookie season. Kaya't walang nag-aakala na makalipas ang isang dekada na siya'y magiging 4-time NBA champion, 4-time All-Star at Defensive Player of the Year. Ang kanyang leadership at sipag sa depensa ay malaking bahagi para sa Warriors, kaya sila'y naging isa sa pinakadominanteng team sa NBA history. Kasama sina Steph Curry at Klay Thompson, siya ang naging puso ng koponan para magtagumpay.
Si Draymond nga ang humaharap at nagpapahirap sa mga best players ng kabilang koponan dahil sa kanyang depensa. Ang kanyang value para sa team ay hindi mo makikita sa mga numero dahil siya isang leader at emotional anchor ng team na nagmamotivate sa kanyang mga kasama. Dennis Rodman, ang tinaguriang bad boy ng NBA, napili bilang ika-27th overall pick ng Detroit Pistons at agad nakilala bilang isang fierce defender at unstoppable rebounder. Ang daan ni Rodman patungo sa NBA ay hindi naging madali dahil pagkatapos ng kanyang high school ay 2 taon siyang naging homeless at nagtrabaho bilang janitor sa isang airport para makasurvive sa pang-araw-araw. Nag-aral ito ng kolehiyo sa Southeastern Oklahoma State University kung saan siya ay nagsimulang maglaro ng basketball sa edad na 22 years old. Ngunit sa kabila ng pagiging baguhan sa laro ay mabilis na umangat si Dennis na nag-average ng 25.7 points at 5.7 rebounds per game. Dahil dito, naimbitahan siya sa isang pre-draft camp para sa mga NBA prospects. At doon niya nakuha ang atensyon ng mga NBA scouts na nagpabago sa kanyang buhay. Sa edad na 25 years old, ay nagtiwala ang Detroit Pistons kay The Worm na napili bilang ika-27 pick sa 1986 NBA Draft. Dito naging kabilang siya sa bad boy era ng Pistons at nanalo ng 2 kampyonato kasama ang koponan. Naging mahalagang bahagi rin para sa Bulls Dynasty na nag-uwi ng 3 pang karagdagang kampyonato. Sa kanyang karera sa NBA ay naghari si Rodman sa board na may average na 13.1 rebounds per game at pinatunayan na isa siya sa greatest defender ng liga. Naging 2-time NBA Defensive Player of the Year, 7 beses napasama sa All-Defensive First Team at 7 beses naging NBA Rebounding Champion. Marc Gasol. Si Marc Gasol ay isa ring second rounder na nanalo ng Defensive Player of the Year. Napunta si Marc sa Amerika nang mapili ang kanyang nakakatandang kapatid na si Pau Gasol bilang ika-3rd overall pick noong 2001 NBA Draft. Kaya't lumipat ang kanyang pamilya sa Memphis kung saan naglaro si Pau. Dito nanibago si Marc sa kultura sa Amerika dahil hindi siya marunong magsalita ng Ingles. Ngunit ang gustong-gusto ni Marc sa Amerika ay ang mga pagkain dito, especially ang mga American fast food. Dahilan para lumobo ang katawan nito. Kaya't habang naglalaro siya sa high school ay binansagan nitong Big Burrito. Dahil sa kanyang pangangatawan na wala sa kondisyon, nahirapan siyang makahanap ng offer sa college. Kaya 2003 nang bumalik si Marc sa Spain upang ipagpatuloy doon ang kanyang basketball career. Dito siya nagpakondisyon na malaking timbang ang nawala sa kanya at makalipas ang 4 na taon ay sumali si Marc sa NBA Draft. Ngunit sa kabila ng sakripisyo ay nababagalan pa rin ang mga NBA scouts sa kanya at wala umano ito sa kondisyon para maglaro. Kaya't bumagsak ang kanyang draft stock at napili lamang bilang ika-48 overall pick ng Los Angeles Lakers na kinalaunan na trade patungo sa Memphis kapalit ang kanyang kapatid na si Pau Gasol. Naging win-win nga ito para sa parehong teams dahil nanalo ang Lakers ng 2 NBA titles kasama si Pau. Musbong naman ang karera ni Marc sa Memphis. Dito siya ay naging 3-time All-Star at naging Defensive Player of the Year. Noong 2018 ay naging kampiyon ito para sa Toronto Raptors. Toni Kukoc. Ang Croatian big man na ito ay ang siyang nagbukas ng daan para sa mga European players. Siya ay pinili ng Chicago Bulls bilang 29th overall pick, ngunit hindi ito tumutugma para sa kanyang talento. Siya ay isang natural small forward, ngunit kaya nitong maglaro sa iba't ibang posisyon. Ang kanyang shooting ay bihira noon para sa mga matatangkad na player kagaya niya, na isa ring mahusay na playmaker. Pagdating sa international stage ay hindi magpapahuli si Toni dahil nakakuha ito ng silver medal sa 1988 at 1992 Olympics. 3 beses din itong nagwagi ng EuroLeague Final 4 MVP Award. Sa kanyang rookie season,
Napasama ito sa NBA All-Rookie Second Team at sa kanyang buong karera sa liga ay nag-average ito ng 11.6 points, 4.2 rebounds at 3.7 assists at naging mahalagang bahagi para sa three-peat ng Bulls noong 90s. Siya rin ang huling manlalaro na nanalo ng Sixth Man of the Year Award at isang NBA Championship sa parehong season. Naging Hall of Fame inductee sa parehong European at American basketball. Steve Kerr. Isa pang magaling na manlalaro na nagmula sa Chicago Bulls ay si Steve Kerr. Ito'y napili bilang ika-50th pick sa 1988 NBA Draft. Ngunit maiintindihan nga natin kung bakit ganito kababa napili si Kerr dahil mahirap sumugal sa isang manlalaro na may payat na pangangatawan at hindi rin athletic. Ang tanging may pagmamalaki lamang ni Kerr ay ang kanyang shooting. Ngunit noong dekada 80 ay hindi pa naman masyadong pinapansin ang 3-point line. Hindi tulad sa panahon natin ngayon. Kaya't pinatunayan ni Kerr ang kanyang halaga dahil siya ang naging pinaka-accurate na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA na merong 45.4 3-point shooting percentage sa kanyang karera. Naging isang napakahalagang role player para sa kanyang mga koponan at nakakuha ng total na 5 kampyonato sa 2 team na pinaglaruan nito. Sino ba naman ang makakalimot sa clutch shot na ito mula kay Kerr sa Game 6 ng 1997 NBA Finals, kung saan pinagkatiwalaan ito ni MJ na tumira sa winning shot na naipasok niya sa pamamagitan ng isang jumper. Isaiah Thomas. Si Thomas ang pinakamababang pick sa ating listahan dahil napili siya bilang 60th overall pick ng Sacramento Kings, ang pinakahuling nakuha para sa 2011 NBA Draft. Walang pumansin kay Isaiah noong draft night at isang reporter lamang ang lumapit sa kanya para mag-interview. Bagamat nanliit sa kanyang sarili ay hindi sumuko si Thomas. Sa kanyang rookie season sa Sacramento ay nagpakitang gilas ito na 2 beses naging Rookie of the Month at napasama rin sa All-Rookie Second Team. Dito unang lumitaw ang talento ni Thomas bilang magaling na scorer, mahusay na ball handler at may magandang court vision. Kahit sa taas lamang nitong 5'9" ay nahihirapan ng mga defender na pigilan ang maliit na point guard. February 19, 2015, nalipat si Thomas sa Boston Celtics. Dito niya nakuha ang puso ng mga fans at nakakuha ng iba't ibang records. Sa 2016 NBA season, nag-average si Thomas ng 22 points per game, naging All-Star at nakasama sa NBA All-Second Team. 2017, umangat palalo ang kanyang laro at nag-average ng 29 points per game na pangatlo sa pinakamataas sa liga. Sa 2017 playoffs laban sa Wizards ay nagtala ito ng 53 points sa mismong birthday ng kanyang kapatid. Ilang linggo rin lang ang pagitan ng pumanaw ito. At dito nagkasunod-sunod na rin ang kanyang kamalasan dahil sa parehong playoffs ay na-injured si IT sa kanyang balakang na naging dahilan upang hindi ito makagalaw ng maayos at hindi mailabas ang kanyang buong laro. Pagkatapos nito ay nagkandaleche-leche na ang kanyang karera at tumalon sa iba't ibang koponan. Kahit hindi na siya tulad ng dati, ay isa pa rin siya sa pinakamahusay na naglaro sa liga sa taas na 5'9" lamang. Gilbert Arenas. Matatawa ka sa kwento ni Gilbert nang dahil sa kanyang kapilyuhan kaya bumaba ang kanyang draft stock. Si Gilbert ay isang pasaway na estudyante sa kolehiyo. Mahilig itong gumimik, nagdadala ng mga bagay na hindi dapat dinadala ng estudyante sa eskwelahan at marami pang kalokohan. Ngunit siya rin ang best player ng kanyang koponan na umabot sa NCAA Finals. Kung talento lamang ang usapan, sa kanyang draft class ay naniniwala si Gilbert na dapat ay nasa top 10 siya. Ngunit dahil sa kanyang immaturity ay malaki ang naging epekto nito sa kanyang karera. Noong draft combine ay tumanggi si Arenas na mag 8-minute cardio drill para masukat ang kanyang heart rate dahil ayaw niyang marumihan ang kanyang bagong sapatos.
Expected ni Gilbert na mapipili siya sa top 10 at kikita ng malaking pera. Kaya't bago pa man ang drop ay bumili na si Arenas ng custom build na Escalade na may 5 TV at suede leather sa loob, mga alahas, damit at nagparty na parang isang superstar. Pero laking gulat nito nang hindi siya mapili sa pick nitong inaasahan. Bumaba siya sa second round at napili ng Golden State bilang ika-31st overall pick at ang kanyang rookie salary ay nasa humigit $400,000 lamang, malayo sa $1,000,000 na inaasahan nito. Dahil nagastos niya na ang kanyang sahod bago pa man magsimula ang season, ay kahit panggas ay wala siya, kaya't natutulog na lamang si Gilbert sa kanilang gym na naging magandang bagay din para sa kanya dahil dito na siya nakatira ay nakakapagsanay ito ng maayos. Sa kanyang second season, siya ang naging most improved player at naging isa sa best scorer sa liga bago ito tapusin ng injury. Nag-average si Gilbert ng 20.7 points, 5.3 assists at 3.9 rebounds per game na naging 3-time NBA All-Star. Chris Middleton. Napili si Middleton bilang ika-39th overall pick ng Detroit Pistons noong 2012 NBA Draft. Ngunit ang pagsisimula niya sa liga ay hindi naging madali. Sa taas na 6'7", siya ay isang promising forward. Ngunit agad itong ipinadala ng Pistons sa G League na hindi na bago para sa mga second rounder. Sa mga unang taon niya sa NBA ay hirap itong makahanap ng lugar sa liga. Ngunit nagbago ang kanyang kapalaran nang matrade ito papunta sa Milwaukee Bucks kapalit si Brandon Jennings. Ito na nga ang naging turning point ng karera ni Middleton kasama ang superstar na si Giannis Antetokounmpo at naging mahalagang piyesa para sa Bucks. Maaasahan ang shooting nito lalo na sa mid-range. Siya ay isa ring all-around player na kayang-kayang rumebound, gumawa ng play at dumepensa. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay naging 3-time NBA All-Star. Noong 2021 NBA Finals ay lalo pa niyang ipinakita ang kanyang husay nang sa serye ay mag-average ito ng 24 points, 6.3 rebounds at 5.3 assists na may kasama pang 1.5 steals per game at tinulungan ng Bucks na makakuha ng una nitong kampyonato sa loob ng 50 years. At yan ang 10 pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na napili sa second round ng NBA Draft. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? May nakalimutan ba tayong isama? Sino para sa iyo ang pinakamagaling na manlalaro na napili sa second round? I-komento mo na sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po!